Magpapasko ng masaya at may bagong tahanan ang ilan nating mga kababayan sa Maynila. Ito'y dahil sa ipinagkaloob na pabahay na ipinamahagi sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bukod sa maganda na, abay kumpleto pa sa mga pasilidad ang kanilang komunidad. Silipin niya sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. 38 taon nang nagtatrabaho sa Manila LGU si Leia. Sa tagal niya rito, hindi pa rin siya nakakapagpundar ng sariling bahay. Nakatira naman kami sa in-laws ko kasi. Para mapagaan ang buhay ng mga katulad ni Leia, pinasinayaan na ngayong araw ang San Lazaro Residences sa Maynila sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang proyekto ay isang in-city vertical housing program ng syudad ng Maynila na may lawak na 4,329.65 square meters. Mayroon itong 20 palapag, 382 residential units, kasama pa ang 169 parking slots. Kabilang din sa amenities nito ang indoor at outdoor activity spaces, function room, swimming pool at roof deck para matiyak ang kalidad ng pamumuhay ng mga titira rito. Parte rin ng gusali ay nakalaan para sa health services dahil nakapwesto mula sa una hanggang ika-4 na palapag ang bagong Manila Public Health Laboratory, habang sa first floor hanggang second floor naman ang Lanuza Health Center. Lagi po namin sinasabi, hindi sapat na magtatayo ka lang ng bahay o magbibigay ka lang ng unit. Dahil ang buhay ng tao ay hindi pabahay lamang. Kung hindi, kailangan malapit, mayroong serbisyo. Ito, ngayon lang ako nakakita na mayroong health center sa loob. Kaya yung mga nakatira dito, hindi na kailangan lumabas pa ng building nila. Kung meron silang karamdaman, doon sila pupunta. Nakita ko nga yung malaking karatula, nakalagay doon, PhilHealth accredited na. So, basta't maging tenant dito ay magiging maginhawa ang service ng healthcare. Masaya. Hindi ko ini-expect po. Malaking bagay, sir, kasi nag-aaral yung anak ko sa Manila. Mula sa 382 units, nakalaan ang 193 rito para sa Manila City Health Workers, habang ang 189 ay inilaan para sa mga kwalipikadong residente at Manila government employees. Ang mga aplikante, dapat may buwanang sahod na salary grade 18 o mas mababa pa. Walang anumang ari-arian sa bansa na dapat ay beripikado ng Land Registration Authority at dapat pamilyado na. Pinuri naman ng Pangulo ang liderato ng lungsod sa inisyatibang ito at ipinunto ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national at local government, lalo na sa pagpapalitan ng ideya sa kung paano matutugunan ang housing gap sa bansa. Ginawa nila yung Manila Urban Housing Ordinance na ginawang opisyal ang pabahay para sa mga mahihirap na Manila resident at empleyado ng gobyerno na salary grade 18 at pababa. Pagka nakita ng ibang LGU ito, gagayahin ito, asahan mo. Dahil napakagandang modelo itong ginawa ninyo. Sa paninirahan ng mga benepisyaryo sa San Lazaro Residences, mag-aambag sila ng nasa 2,000 hanggang 3,000 piso kada buwan. Mapupunta ito sa trust fund at maibabalik sa kanila oras na mapagpasyahan nilang lisanin na ang unit. Ibabawas dito ang halaga ng kakailanganing pagkukumpuni. Magiging napakahalaga ang ganitong klaseng mga pasilidad para sa ating mga kababayan na may pabahay at maraming mga serbisyo. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.